Magandang araw sa inyong lahat. Nako, alam ko napansin ninyo na we took a little bit of a break dito sa pagva-vlog. Medyo naging busy talaga kami dahil ang dami naming pinagdesisyonan this past few weeks. Unang-una syempre yung weight loss namin ni Andy. Sinabi naman namin sa inyo sa previous vlog na we needed to let go some pounds, some kilos, because that's the start when we accepted what's gonna happen in this past few days. So, bibigyan ko lang kayo ng konting life story update or life update. Since naka 2 years na tayo sa Australia, umpisahan natin doon. So, yung mga anak ko, nakapag-aral na dito ng 2 taon. Very happy sila, very contented sila kasi si King ang dami ng friends, nakakalabas siya anytime, may freedom siya, nakapag-bus from the school, he can go to the mall agad kasi hanggang 5 o'clock lang naman yung mall. And then he learned a lot of things like chores, doing his responsibilities as a kuya, as being a son, and doing some sports like tennis, and you know, having this kind of freedom na hindi niya nagagawa sa Australia. Parang yung growth niya is nagiging very independent siya, especially meron na rin siyang work. And same with Aliyah, even though si Aliyah syempre bata pa, lagi niyang kinukwento na she's very happy kasi marami na siyang nagiging kaibigan. And medyo clingy pa rin siya because she's only 7, ano. And also with Mimi. With Mimi lang, I'm having a bit of trouble because I'm still breastfeeding. But I'm not complaining, guys. Iba-iba naman yung mga bata. Sa dami ng comments na na-receive ko from different parents and, you know, mga breastfeeding mommies din. They are also taking their time like that. So, parang happy naman din ako na she's still my baby. Alam niyo yun, kasi alam ko mamimiss ko yung stage na ito. Just like looking back with Aliyah and King na pag nakikita ko silang, gosh, ang laki na nila. Iba na yung nafe-feel ko na ang bilis, diba? Parang, of course, marami din akong na-miss sa kanila because at that time, nag-work ako. And good thing here with Mimi, I'm working at home. So, yun yung malaking factor na sa tingin ko, since lumipat kami dito sa Australia, ay naging, siguro masasabi ko, hands-on akong mommy, and naging mas responsable ako when it comes to decision making. And speaking of decision making, ito na nga guys. So nabanggit ko sa inyo na me and I decided to work out. Nagkaroon na din kami ng chance, ng time na mag-workout. So, since nangyari yun, ako I lost 7 kilos, which is almost 15 pounds. I'm very happy, grateful, and excited sa journey ko as doing this. And also with Andy, I think 5 kilos na din yung na-loss niya. Ang ginawa ko lang naman is working out, cardio, 1 hour, incline. Ang ibig sabihin mo ng incline, yung pataas kang maglalakad. Tapos, level 15 siya, yung pinakadulo. So, habang ginagawa ko yun, syempre, you have to have a lot of motivation. Kasi, hindi siya biro na maglalakad ka, tapos, iisip mo, why am I doing this? Ganyan. So ako, ang dami ko naiisip at that time habang naglalakad ako. But nililibang ko yung sarili ko and iniisip ko yung goal ko, why am I doing this? So ang ginawa ko, nanonood ako ng Netflix o kaya naman naglalakad ako with, you know, doing my work online. So isa yun sa naging daan para talagang hindi ako mainip habang naglalakad. Kasi you know, it's really hard. Mahirap talaga. Then after walking, ang ginagawa ko naman ay nag-weightlifting, which is I enjoyed very much kasi pag nakikita mo yung result, matutuwa ka talaga dahil mas pagpupursigihin mo pa dahil nakikita mo nag-i-improve yung katawan mo, yung muscles mo, and you know, bonus syempre yung pumapayat ka na.
ano pa bang pwede kong i-share? Since lumipat ako dito sa Australia, ano ba yung pwede kong sabihin namimiss ko sa Pilipinas? Siyempre namimiss ko yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko, yung workmates ko, yung mga bagay na ginagawa ko, especially during taping, yung mga working hours namin, yung mga pag-arte, pagkanta, pagpe-perform. And what I don't miss, syempre yung traffic kasi everybody hates traffic. So ngayon guys, ang masasabi ko, namimiss ko talaga ang Pilipinas. 2 years straight ako nandito na wala tayong help, diba? So, syempre, pag naaalala mo na, paano mo nangyari? Ako naaalala ko, tuwing naaalala ko, sorry, nagiging emotional ako kasi, syempre, during my time here, na nandito ako, medyo may comparison, syempre. Ang dami nagtatanong sa akin, oh, anong namimiss mo sa Pilipinas? Hindi mo ba namimiss yung pag-perform mo, ganyan. Syempre, ang hirap actually sagutin yan. Kasi, I don't want to choose between my family and my work, diba? Ayoko pong pumili. Ayoko naman ding sabihin na, oh, i-give up ko yung family ko kung babalik ako sa Pilipinas, ano. So, if ever po na ako naman ay uuwi or umuwi, you know, it's because merong magandang dahilan. Mahal din po ang ticket para umuwi ka lang ng gano'n. And isa sa mga masakit sa akin na hindi ko nagawa at that time, nung umuwi ako na, siguro dahil nung namatay yung daddy ko. Kasi, hindi naman kami nga masyadong naging close, hindi kami masyadong okay. But at that time, I don't have the means to come home. Especially, nung namatay siya, nasa bakasyon kami. And then, mabilis lang din kasi na libing na siya agad. So isa lang yun dun sa mga masakit na nangyari sa akin. Kasi I still need to finish, you know, yung bakasyon namin. Tapos, nandun pa yung kapatid ko. Yung kapatid ko, yung visa niya, parang 1 entry lang. So, hindi siya pwedeng umuwi agad. So, isa yun sa naging masaklap na nangyari. But everything naman is, you know, siguro nangyari because God's will, di ba? Hindi natin makokontrol o mapipigilan kung ano yung pwedeng mangyari. And, siguro kung magkakaroon man ako ng chance na dumalaw, gagawin natin yan. Sa tamang panahon. Oh, sorry guys. sorry. So, isa yun sa aking ikinalulungkot. Diba? Things I love living in Australia is, syempre, yun nga, may freedom, may peace of mind para sa mga bata. And the reason why I moved there, dahil naman nung pandemic, syempre, nagkaroon ako ng big decision making na kailangan kasi kahit pa paano may fallback. At that time, wala akong trabaho. Kaya, nag-decide ako talaga na sumama kay Andy kung saan siya nakatira. Kasi, I know na kapag lumipat nga ako doon, syempre, magkakaroon din ako ng chance magkatrabaho. And siya din, as a citizen. And at the same time, inisip namin yung pag-aaral ng mga bata. Nung time na lumipat po kami sa Australia, hindi masyadong affected ang Adelaide sa pandemic dahil kahit pa paano nakakalabas sila, may mga restrictions din, pero at least nakakapagtrabaho. So, syempre po bilang magulang, ayaw mo naman na mag-stop ka lang dun hindi ka magsa-stop dun sa pag-aalaga sa mga anak mo, hindi ba? We really need to make a decision. So, syempre yung struggles is, unang-una wala kaming bahay. Nakitira lang kami sa mother-in-law ko for 16 months na dapat ang plano namin ay 6 months lang, pero tumagal kami ng ganon dahil ang isa sa mga struggle doon is mahirap kung kumuha ng bahay, mahirap mag-loan, mahirap kasi
bago lang kami doon, hindi ka agad-agad kami makakuha ng trabaho. So, syempre, isa yun sa mga nakakahiya para sa akin kasi nakitira kami. Tapos, buong pamilya. Mahirap pong makitira, syempre, hindi mo yun bahay. Pero I'm very thankful sa aking mga in-laws kasi napakabait nila at tinanggap nila kami doon. And we are very sorry kasi kahit na gusto nilang magstay kami, we really need to step up. Kasi hindi naman kami pwedeng forever makitira. Kaya kahit na konti lang yung budget talaga namin, pinush namin na makapagtingin ng bahay. So thank you, Mother G, Star G, sa pagmamahal ninyo sa pamilya namin. Ang hirap pala nitong mag-life update. Parang masyadong emotional lang nangyayari sa akin. So ngayon, how the things with kids? Okay naman yung mga anak ko. I think they are very happy with the simple life. Kasi ako, simple lang din naman yung gusto ko sa kanila. Ayoko silang masyadong ma-pressure. And gusto ko maging masaya lang. Lahat naman tayo, di ba? Ganun lang din yung gusto. Maging masaya. Maging masaya sila. And maging contented sila sa mga bagay na we can just give them. Kung ano yung naibibigay namin sa kanila. Gusto namin maging happy at contented na sila doon. And the last question. When am I going back to the Philippines? So ito na nga guys. Decision making. Siyempre hindi lang akong magde-decide dyan. Si Andy din. Kailangan ko siyang kausapin kung okay lang ba sa kanya na bumalik kami. And the decision making ulit. Gusto ko, abangan nyo bukas yung vlog namin. Kung ano na ang susunod na kabanata. Okay mga Zoobs, so hanggang dito na lang itong vlog na ito. And I hope masamahan nyo kami sa journey sa mga susunod na araw. Bye mga Zoobs!